Nanganganib na namang masampahan ng plunder o pandarambong si Senator Jinggoy Estrada. Kasama siya sa mga pinakakasuhan ng DOJ prosecutors kaugnay sa korupsyon sa flood control projects. May report si Joseph Moro. Kopya ng sworn affidavit imbis na basahin lang. Minsang biniro lamang na mark safe sa flood control scandal si Senador Jinggoy Estrada. Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I move that you strike of the record that your Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Pero kalaunan, pinangalanan siya ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ngayon, isa si Senador Jinggoy sa mga pinakakasuhan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials kaugnay sa ilang manumalyang proyekto kontra baha. Inirekomenda rin ng National Prosecution Service ng Department of Justice na ihabla si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at iba pang DPWH officials sa Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bolusan at Arturo Gonzalez Jr. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umano'y kalakaran ng 30% kickback sa mga proyekto batay sa mga testimonya ng mga insider o umano'y kasabwat. Lusot naman sa asunto sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH District Engineers Gerard Opulencia at Henry Alcantara na pawang mga state witness na. Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. Hindi na rin pinakakasuhan si yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Si Senador Estrada kakausapin daw muna ang mga abogado bago magkomento. Anong plano mo ngayon? I'll have to talk to my lawyers. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Bonoan at iba pang pinakakasuhan. Joseph Morong, GMA News.